1, 2, 3, come on! Hi everyone! Good morning, I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? So, eto nga, syempre, chika tayo ngayon. So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, syempre, kahapon Chinese New Year. Saan ba kayo pumunta? Ano ba ang ginawa ninyo? Kami, syempre, namasyal kami. Nagpunta kami ni Nu sa Sayang Paragon. Tapos, namasyal kami, ikot-ikot kami doon, kumain kami sa Terminal 21, and then nagpunta kami sa IKEA kasi may binili kami doon. Tapos tumambay ako doon. Tapos nung gabi, minute ko naman yung team ng Indonesia na lalaban sa Miss Grand Indonesia. So yon. So minute ko sila sa candidate kasi yung alaga niya sa Mega Bintang. Yon. Ay nako, syempre napagod ako kahapon pero masaya naman yung ending. Nung umaga medyo irritable ako kasi grabe, nakakairita yung mga tao dun sa sa Terminal 21, yung mga Chinese, ang dami-dami kasing Chinese na nakakaloka. Tapos pagdating ko naman dun sa Sayang Paragon, ang dami pa din tao. Grabe, yung alam mo yung nagbabanggaan na kayo, parang hindi ako masaya sa ganun. Tapos lumipat kami ng area, ang init-init naman. Tapos sabi ko doon, nasayahan ako doon sa IKEA. Yung sa IKEA na medyo relaxing na kasi yung ambience, konti lang yung tao, hindi banggaan. Tapos, ayun, medyo masaya na yon hanggang sa gabi, o di ba? So ibig sabihin, masaya pa rin yung nangyari kahapon kaysa naman yung irritable ka buong maghapon. Nakakairita hanggang gabi, irritable pa din, di ba? So yon, so sana kayo okay na okay. So kahapon hindi ako nakapag-vlog kasi nga nandun kami sa labas. Ang ingay kasi. Gusto ko sanang gumawa doon. Pero ang ingay-ingay. So, hindi na ako nakagawa. Kaya sabi ko, okay, dito na lang. Pero kasi syempre, kahapon, nagbabasa-basa din ako. At ito nga ang nabasa ko. Si Kun An, Diyos ko, super react. Super post. Kung ano-ano mga pinag-post. Instead na pampaswerte, ay puro talaga hinaing niya sa buhay ang pinost niya. So, ito yung una niyang post. Clean up the house. Clean up the universe. Clean the revolutionize beauty work for sustainable prosperity. Who's not working? Who is not creative? Who is so dramatic? Not thinking about the corporative benefit, sitting and eating my salary day by day in front of, behind, no respect for the boss. All are invited to come out. Oh, di ba? Nakakaloka. So, parang naghahamon dito sa pahayag ni Kun An, ang lola mo naghahamon na maglabas kayo ng mga hinaing ninyo. So, yon. So, nung nakaraang araw, nag-post naman si Amy ng pasabog niya na resign na siya, di ba? So, starting March 1, wala na siya sa Miss Universe as CEO ng Miss Universe. Ayun yung post ni Amy. Tapos the following day, nag-post si Kun An ng ganito. So, syempre, marami nang tumatakbo sa utak natin nung simula pa lang na nag-resign si Esther. Diba? Si Esther, si Madam Esther, tapos si Madam Paula Shugart, and then ngayon nga si Amy. So, ang mga iniisip natin lahat, nako mukhang nagkakaroon ng kaguluhan sa loob ng Miss Universe, di ba? Ayun kagad yung tumakbo sa utak natin. Nako mukhang ayaw nila kay Kun An. Nako mukhang hindi nila makasundo si Kun An. So, nakakalungkot. Sa totoo lang, nalulungkot ako sa part na ganito. Actually, alam naman natin sa sistema, hindi lang to sa kanila sa buong mundo, kahit sa Pilipinas, di ba? Kapag may bago boss, kahit naman dito kapag may bagong director, syempre yung mga tao, depende yan kung paano sila gagalaw, antay ba sila doon sa bagong boss or papanig ba sila, yung mga ganon. Syempre mahahati yan may mga pasipsip, may mga lalapit sa boss na, alam mo yung pasipsip, may mga
ayaw naman. Lalo na yung mga may posisyon na, di ba? Yung matataas na yung posisyon nila, nako medyo pag may dumating na bagong boss, kailangan sila ang masunod. Kailangan yung manipulating ba na no, kailangan kami ang masunod. So, kahapon din, nag-ano din si Kun An, another issue na naman na pinasabog niya. Sabi nga nun, Miss Universe Honor Kun An, yet another explosive revolution. Sabi niya, I bought it for the first year. When I go to the New Zealand, it immediately said, the selection of committee already has a top 16 people, no tie. And then, I almost die. So, sabi yung ganon, nakipag-argue daw siya, both and told, what is it? To take it. And then, already in the system, I can review anything, and I therefore request that there must be a special reward given to a lady tiger after my speech. Then, for probably doesn't have to be involved, right? So doon daw, bago pa lang daw siya pumunta doon, may top 16 na at naloka siya. So hindi niya naman manipulate yung result. So yan. Nakakaloka, no? Hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila kasi syempre parang dito kasi sinasabi ni Kun An, yung dito sa mensahe niya na yung pumunta siya sa New Zealand may top 16 na, tapos parang ang gusto niya yata ipasok si Thailand sa top 16 pero pinupush niya pero hindi na push. Sa kabilang banda naiintindihan ko yung part niyang yon. Tapos naiintindihan ko din yung part ng another side. So punta muna tayo dun sa part ni Kun An. Si Kun An kasi parang alam mo yon, kung ang gusto niya, dapat yun yung masusunod. Kasi sinasabi niya siya yung boss. Yung sinasabi niya na no respect to the boss, behind and in front. Parang, kasi ito yung mahirap eh. Dumating siya dyan, 25 years nang hawak nila Polo Sugar ang Miss Universe. So, parang dumating ka as a boss. So, parang mahirap kasi mag-a-adjust ka talaga as a boss. At syempre marami kang gusto, marami kang mga dapat gustong baguhin. Hindi mo kagad yan mababago. You have to take a time talaga na makuha mo yung loob nila. Bilang bagong boss, I think dapat si Kun An ang ginawa niya is nag-adjust muna siya. Inalam niya muna kung ano yung mga ugali ng mga to. Kinilala niya muna ng maigi. And then inalam niya kung ano yung merong sistema sa Miss Universe. Kasi kung sinasabi niya na noon na pumunta siya sa New Zealand, meron ng already top 16 na napili nila before preliminary competition or after preliminary competition. Hindi ko alam kung ano yung totoo doon. Maaaring sinasabi niya before preliminary competition para masira ito sila Polo Sugar. But I think Polo Sugar, meron na silang top 16 after preliminary competition. So, yun yon. So, ang sistema para sa akin, siguro talaga nandoon sa proper na system na after na preliminary competition, titignan namin kung sino ang nag-shine like a diamond star at sila yung makakapasok sa top 16. Doon naman sa part ni Kun An na parang gusto mong ipasok si Thailand para makapano sa top 16, I think it's about the manipulating system. I think So, kung feeling mo na parang gusto mo makalusot, makapasok, naiintindihan ko yung side niya kasi she's Thai honor, and then of course syempre anong sasabihin sa kanya ng Thai, masisira siya sa mga Thai, mga gano'n. Syempre iniingatan niya yung reputasyon niya. At the same time syempre pag kailangan talaga nandiyan si Thailand lagi, gano'n. Kasi ang purpose din naman ni Kun An ay manalo ang Thai, matulungan niyang manalo ang kandidata ng Thai dito sa Miss Universe. So ngayon, kung iisipin mo, nakakaloka lang kasi parang bakit ganon? Bakit kailangan may special treatment ba talaga sa Thai candidate? So, kung hindi sila nakapasok sa semifinals dahil doon sa gustong mangyari ng organization or ng group ng kung sino man yung committee, dapat ang presidente hindi nakikialam sa mga ganitong kasi para kang kung ikaw yung owner, dapat ba kung sino yung gusto mo na nasa top 16, dapat sila yung nandoon sa top 16. Kung sino yung gusto mong nandoon sa gusto mong list, dapat sila yung nandoon.
So, yung sinasabi niya na, bakit pa nagkaroon ng competition kung meron na kayong top 16? That is the result, I think, doon sa semifinals ng preliminary ayun yung result ng preliminary competition. And then, dapat respetohin yun kung ano yung naging decision doon. So, I think ayun yung mga hindi nila napagkakasunduan. Parang feeling ko, I think, si Kun An meron siyang mga rules or meron siyang mga alituntunin na gusto niyang ipatupad na hindi san-ayon doon kala Paulo Sugar o kung kanino man, and then nagiging antay sila sa isa't isa. So, yon. So, ang akin, nakakalungkot isipin kasi tulad na sinabi ko, ang Miss Universe is a Miss Universe. So, dapat ito ay iniingatan talaga yung credibility, tapos dapat yung pagiging prestigious niya naiingatan ng bonggang-bongga. So, medyo nakakalungkot, no, kung iisipin mo, parang nauwi sila sa ganito. So, ngayon, ang tanong ko, ang Miss Universe ba ay safe ba talaga kay Kun An? So, ayun lang. So, medyo nakakalungkot lang isipin kasi yung mga nangyayari ngayon. Kasi syempre, tulad nga ng sinabi ko, kapag ang pageant kasi merong ganitong ka-credibility na pageant, so dapat ingatan para hindi siya nasisira ng ganun-ganun lang. So naniniwala naman ako kay Kun An na gusto naman nila i-lift up talaga ang Miss Universe as a beauty pageant na pero sana maingatan nila yung prestigious neto. Sana maingatan nila kung ano yung merong credibility ang Miss Universe. Kasi syempre, wag sana nilang masayang yung kung ano ang merong pangalan ng Miss Universe at dumating sila sa punto na parang hindi na sila paniniwalaan, hindi na kaano-ano. So, dito sa mga statement ni Kun An, dapat hindi na nga siya naglalabas ng ganito. Dapat nasa loob lang to eh. And then, nakakalungkot isipin kasi syempre, hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari sa Miss Universe, kung nasa proper na kamay nga ba ang Miss Universe o wala. But umaasa ako na mapapatakbo pa rin nila ang Miss Universe sa paraan na katulad ng inaasahan natin. So yon, so medyo nakakaloka kung isipin mo, sakit sa ulo na nangyayari dito sa Miss Universe. Parang unbelievable na parang hindi ko na-imagine na sila Paulo Sugar magre-resign because sa sistema na nangyayari or hindi talaga sila nagkakasundo. So, oh my God. And then, tignan natin kung ano ang mangyayari sa susunod na Miss Universe. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Tingin ninyo safe pa ba ang Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, mag-trust lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.